magkwentuhan muna tayo guys habang nagpapa-cool down kami. So, ano ba yung digital nomad visa? Digital nomad visa, meaning, pag digital nomad ka, nasa remote working ka. So, freelancer ka. So, hindi ka pumapasok physically, hindi ka pumapasok. So, work from home ka, remote, freelancer. And, yung required doon kapag mag apply kayo ng digital nomad visa sa Spain, dapat yung employer nyo is outside Spain din guys. Tama. So, ganun siya nag-work. So again, digital nomad visa, that means remote worker kayo and independent contractor kayo. Ganun siya. And dapat yung contract nyo is indefinite siya. Hindi siya nakalagay doon na for 1 year ka lang, contractual and so on, right? So, yun yung mga kinukonsider nila na pwede kang mag-apply. So, ano ba yung mga dapat nilang i-prepare kapag nag-apply sila ng digital nomad visa? Siyempre, number 1, yung contract, nabanggit naman natin. Yung contract nyo dapat indefinite, wala siyang end date and so on. Kasi syempre, mag-stay kayo sa Spain, so they want to make sure na stable yung income nyo, no? Pati yung job nila. And what else? Dapat din i-consider natin yung mga translation ng mga documents. Syempre, hindi naman nila may intindihan yan dito. So, kailangan naka-translate siya from English to Spanish. Kaya, nire-recommend namin na kung ayaw nyo ma-stress and then may enough money naman kayo to get your immigration lawyer, diba? So, kumuha na kayo. Kayo na magpapasa ng documents, hihintayin nyo lang yung advice ng lawyer nyo yung kailangan nyo i-submit. So, sila na yung bahala. Sino ba yung marirecommend mo na ano? Yung may recommend namin sa inyo na immigration lawyer is si Attorney Marian Conlacpan. So, ayan. Share naman namin. Kasi sa previous video namin, sobrang grabe yung pinagdaanan namin kasi nga we switch from student to DNV and hindi siya ganun kadali. So, dapat nga hindi talaga impossible siya pero sobrang hirap. Diba? Mababa yung And then I believe ngayon, dun sa video na ginawa ni attorney ngayon is bawal na talaga, di ba? Yes. May bago siyang update. So parang kami na lang yung last na parang nakapasok pa dun sa sa butas na nakapag-convert ng visa from student to DNB. Yes. Pero sobrang tagal ng process. And yun nga, na-deny din kami and sa kanya naman withdraw. Yun yung summary ng namin. Pero yun, ni-reapply and then, ayun, thankfully nakapasa kami ulit. That's why nandito na tayo ngayon. Yung second na dapat yung i-consider is yung housing or apartment, guys. Kasi hindi siya ganun kadali. Kagaya ng nabanggit ni Van sa previous video namin. Some agencies or yung mga landlord, nagre-require sila ng Spanish nomina or yung mga Spanish payslip. So dapat connected ka sa isang Spanish company at pinapasahod ka na isang Spanish company. Pero dahil nga digital nomad tayo, impossible yun. So, now, kaya madalas yung ginagawa ng iba is agency na lang. Kasi sa ibang agency guys, is yung iba naman marunong mag-English talaga. Marami naman talagang mga application na pwede kayong mapaghanapan ng mga bahay or apartment. So, pero just to set your expectation, pag nasa center kayo, yung Madrid, pricey talaga. Nagre-range siya from how much? 1,000 isang room lang. Shared bathroom, kitchen, and so on. So, kung maghahanap kayo sa center ng gusto nyo isang buong bahay talaga, awit siya ng mga 2,000 dapat euros. prep kayo ng around 2,500 to 3,000. Yes, ganun siya. Pero kung medyo sa mga lang kayo, barrio. Pero sa mga bandang south or north, baka 1,000, 1,500 merong isang flat. Which is kagaya nung yung flat na nakuha namin dito, isang buong bahay na siya. So, 1,900 lang siya. So, Kasi hindi siya Madrid and Barcelona kasi talagang mataas yung housing rates doon. Kasi nga, sentro. yes. Pero pag pumunta kayo sa mga medyo maliliit lang na town or city like Salamanca dito, mas mura. And ayun, yun din, kinoconsider talaga nila dapat yung housing above anything else. Pero yung maganda naman ngayon sa mga upcoming DNV na gusto mag-apply at pumunta dito sa Spanias, hindi na sila masyadong mahirapan kasi pwede na silang, marami na mga resources sa yun. Kagaya natin, nag-video tayo ng ganun. So, pwede nila tayong i-message, pwede nyo kaming message if meron kayong mga tanong. Questions kayo. Kaya, Yes.
And then, we will help as long as we have time. Tsaka marami ng vloggers dito guys, sila Mangka, yung mga tropa namin. Kaya kahit sino sa amin, kaya Pwede namin kayo kitulungan. mag-reach Kasi isang community lang naman kami dito. And then, we're hanging out every weekend. If may time yung isa't isa, nagkayayaan. So, ayun, malaki Masaya. na yung community dito sa Pilipinas. But, ayun, Pilipinas. sorry, dito sa Lamangka. Pero yung downside lang nun is tumataas na talaga yung renta Yes. dito sa Salamanca. I won't lie na somehow sa part din namin na parang gusto naming i-gatekeep kasi para ma-maintain yung mga prices, pero ayaw rin naman kasi namin din na maging, let's say, madamot sa opportunity ng iba. Kasi mahirap talaga pag wala kang mga fellow Pilipino na tutulong Yes, sa'yo. So, exactly. we know the struggle. Kaya Yes. hindi namin siya pinagdaramot na, sa iba na lang kayo pumunta, ganon. Yes, guys. So, ayun, we're willing to help naman kahit saan kayo pumuntang Kahit naman hindi dito, marami Oo, pa. Actually, kahit may saan. mga vloggers sa Oviedo, Ariedo. pa? May mga Pinoy na rin sa Alicante, Alicante, si attorney nasa Valencia, marami na rin mga Oo. Filipino doon. yung mga Oo. malapit sa mga beach, guys. Kung kayo yung mga ganong klase ng tao, yun, madami pang option. Pero if kailangan nyo lang ng help, questions, so you can reach out to us, of course. Pwede naman kayo mag-comment dito sa comment section, tapos Yes. nagre-reply naman si Queen or ako pag tema ko. Yes. Ganun. So, now, yung number 3 na dapat nilang i-consider, ano ba yung dapat nilang i-prepare pagdating sa language? Ano ba yung expectation dito? Makakasurvive ba sila ng kahit English lang yung language nila? For me naman, yes, you can survive. Kasi yung iba naman is marunong naman sila ng super basic lang, pero meron pa rin talagang struggle. I won't lie. Especially sa government na... Especially sa mga fill out ng mga documents, ng mga card, pagkuha mo ng yung iba ng mga government officials, marunong naman sila mag-English. Okay, pero syempre, kung may time kayo mag-aaral ng Spanish language, we highly recommend. And Yes. yun din kasi sa isang yung pinaka number 1 din is yung sa housing. Kasi yung reason namin kung bakit kami nakakuha ng bahay na medyo maayos is marunong kami mag-Spanish. So ako, tinatawagan ko na agad yung mga agent, okay, directly sa Idealista, kasi yung Idealista dun ka talaga kayo maghahanap ng bahay. Pero in reality, walang nagre-reply dun. So, wag na kayong umasa na ma-replyan kayo. Meron siguro Idealista. mga 10% Siguro na. 10% of your 100% Yes. nang sinendan mo ng message, 10% lang yung magre-reply sa inyo. Tapos yung magre-reply pa sa inyo, hindi pa sure kung totoo ba talaga or scammer. Medyo kasi yung iba, namimili sila, no? Namimili kasi nga kailangan nila ng Spanish nomina or dapat Yes. hard kasi sa Spanish Saka medyo, company. kahit pakitaan nyo sila ng payslips nyo sa ibang galing sa ibang taga-US, Hindi parang medyo wala nag-ano silang sila. pake. Nag-hesitate din sila kasi baka mamaya, foreigners lang tayo, baka mamaya alisan na lang natin yung bahay nila, di ba? Oo, tsaka baka peke lang yung documents na binibigay mo, wala silang tiwala, wala silang pake kahit ipakita mo milyon yung Yes. pera mo sa bangko. That's right. Ganun. Ang Kasi- importante sa kanila is word of mouth, ni-refer ka ng kakilala nilang Spanish or connected ka sa isang Spanish company. Ganun. That's right. Or yung iba naman, kagaya nung nangyari sa amin, talagang nire-require nila talaga kasi Spanish nominas nga. Pero since may naman kaming kausap, Oo, marunong kami kaming Spanish. So, Yes. napakiusapan namin na mag-down na lang kami ng kung ilang months yung kailangan para pumayag sila. So, ayun, pumayag naman sila, pero yung binayaran namin is 2 months deposit and 3 months advance. So, language. ayun, taro yun sa language, guys. Dito naman sa Salamanca, shameless plug ko lang, yung mga DNV dito is nagka-class na kami. So, kami yung nagpa-facilitate ng mga classes dito sa Salamanca DNV. So, if interested kayo, you can contact Vamos Todos or PM mo lang kami. Yeah, so nagtuturo kami ng Spanish, guys. Kasi Tuturo kayo ng Spanish. hindi, sa pag-DNB kayo, guys, hindi kayo makakakuha agad ng citizenship pag hindi kayo nag-take Yes, oo. So, kailangan yun. Kailangan nyo ng CCSE exam, meaning yung mga basic knowledge sa Spain, and then DELE A2 exam. So, yung DELE A2 exam is basic conversations lang naman yun. So, kayang-kaya natin yun i-work. Yes. So, nagtuturo kami online, guys, So, kahit wala kayo sa Salamanca. Exactly. So, online, and then, ayun, dito naman sa Salamanca, kami hybrid. So, once a month, pag merong available na location na pwede naming pagklasehan. Yan. Ganon. And next, yung need nilang i-consider financial. Kasi kami biglaan yung
Yun na nga, Mm. biglaan yung pag-apply namin for DNB, guys. So, ano ba yung kailangan nilang So, i-prepare pagdating sa yeah. finances? So most of the time, dapat pag finances, in terms of finance, kasi talaga, to be honest, the drain talaga kami kasi hindi namin expect yung mga gastos. Ayun. And ayun, bumalik pa kami sa Pinas. Galing nandito na kami, bumalik pa kami sa Pinas, tapos bumalik kami sa Espanya. So, doble yung gastos. So, as much as possible, sa Pinas pa lang, we highly recommend, suggest na dapat prepared na talaga lahat. Yun nga, it boils down pa rin na kumuha na lang kayo ng lawyer. Kasi, Yes. hindi talaga, mahirap talaga mag-DIY ngayon kasi maraming changes sa laws, maraming Yes. nagbabago. Tsaka pag may lawyer kayo, sila na yung gagawa ng lahat. Yes, at saka updated. I-update ka nila palagi. Tsaka ano lang naman, makukuha nyo na rin din naman yung pera pabalik pag binayad nyo sa Basta, Hindi just, kasi nababayaran it's not yung worth the stress, hassle. eh. Oh, it's not Yes. worth the hassle yung stress na kayo yung mag-asika. Mag-book na lang kayo kay Attorney Marian. Gamitin niyo yung link sa dito sa comment section. Yeah. So, how much yung marirecommend mo? Let's say, for example, starting pa lang sila as virtual, Starting? as remote worker. Siguro How mga much yung kailangan nilang i-prepare pagpunta nila mga 10 million. So, tingin Joke ko, lang. like, yung Kung, minimum to maximum. depende sa lifestyle ng mga ibang tao. Yes. Pero, ganito, bigyan ko kayo ng estimate. Dalawang deposit, let's say, safe to say na 2 month ng deposit, 2 month, Ng isang month advance. So, 3 months. So, let's say, sabihin na natin from 600 600 na rent, guys. to 800. Yes. Pero, pag isa ka lang kasi, pwede ka kumuha ng rooms. Yes. Pag mga rooms lang, nag-range lang 400, dito ng 500. 300. Meron nga 300. Meron, ayun, 300 to 500. Guys, And pero, then, yun. yung grocery naman namin, No, hindi siya consistent. Minsan kasi parang for 3 weeks yung groceries namin. pero yung dun sa pinakita namin ngayon lang, 1 week lang yun nung grocery na pinakita namin. And then nagtatrack kami ng calories, ganun. So malabo lang kami or minsan lang kami kumain sa labas. Yes. Eh kasi kami meron kami hinihit na protein intake. So kailangan namin ng beef, may chicken. So ganun yung range ng grocery. Yes, sa amin yun. Personally, iba talaga. Iba yung So, lifestyle. Tsaka iba-ibang gusto mo pa lifestyle. mag-travel, 'di ba? Iba pa. So now, ano ba yung dapat nilang i-expect sa duration nung application natin? Nabanggit mo na siya kanina eh. Kung Pero, kung super smooth lang na kung kay attorney kayo mag-book na kayo, lang yan, mga 20 days pag naayos Yes. nyo na lahat ng documents. 20 pag hindi days. kayo magko-convert from Pag galing kay Pinas, tas nag-tourist kayo, yes, tas pagpunta nyo dito, papasa yung documents, 20 days. 20 days. That's it. Kung ma-admin silence kayo, Additional 20 days. So, let's safe to say, 2 months. kung nakakaabot kayo less than 20 days, possible yun. Pag na-admin silence kayo, mga isang buwan at kalahati. Yes. Ganun. That's right. Now, pagdating nila dito sa Spain, ito, last na, i-discuss natin sa kanila. So, ano ba yung dapat nilang i-prepare dito once na na-approve na sila for DNB? Number 1 is yung empadronamiento. Ano ba yung empadronamiento? Padronamiento is parang document siya na nagpo-prove na you are living in that flat, in that specific address. So para siyang parang barangay resident ka. Or mayor Ganun. certificate? Mayor certificate, parang gano'n na proof of residency. Ganun. Which is, kakailanganin nila yun pag nag-apply sila For TIE. So TIE is a card. So para siyang national ID sa... para siyang national ID. It's also important na mag-ready sila ng bank account. Kailangan nila mag-open kasi yung mga bills, di ba? So ayun din. Tama. Bank account dito sa Espanya. Kailangan nyo mag-open, guys. Kasi, pag nakakuha na kayo ng bahay nyo, tapos nag-apply na kayo for autonomo, which is yung pagbabayad ng tax, iba siya sa atin. Kasi sa atin, pwede tayong magbayad manually. Dito kasi, guys, automatic yung deduction nila. Kahit yung internet plan nyo, 'di ba? So, yung internet plan nyo, guys, automatic siyang i-deduct dun sa bank. Pati So yung lahat ng mga taxes, Lahat. mga SS, SSS, mga bills, so Yes. lahat naman na automatic deduction. yeah, isa So, yun sa kailangan yung i-consider sa finances. ano nila. ba yung bank na ginagamit natin? Kami yung gamit namin, guys, is Santander, yung gamit natin. Pero marami pang ibang bank na Yeah. mag-search na lang kayo. Ayan, lalagyan natin dun yung mga bank na available. Pero Santander, yung parang feeling namin na pinaka-accessible, I think. Pero yun, guys, kailangan din i-consider nyo sa finances nyo is kailangan meron kayong nakatabing pera dun sa bangko na hindi nyo gagalawin. Kasi
Doon talaga nila i-deduct lahat. SSS tax, water, electricity, gas. Andun lahat, guys. Hindi siya pwedeng, not sure kung pwede yung manual. I think sa tax, Pwede, alam ko pwede sa iba sa card. Pwede Yung yata. ibang mga bills sa card, pwede naman. Yes. And then, it's also important, guys, na pagdating nyo dito is, bumili agad kayo ng SIM card, of course. Right? Kasi dun isasend lahat ng mga food, kung ano yung pag-a-applyan nyo sa mga appointment and so on and so forth. So, importante yan, SIM card na kailangan nyo i-prepare. Makakakuha naman kayo sa airport sa Madrid. So now guys, lastly na kailangan yung i-comply is yung ating autonomo. So now, kailangan pagka-approve nyo for DND is makapag-process kayo agad nun. Dahil nga ayaw namin ng stress, hindi namin alam yung process. Magkamali kami. Nag-hire kami ng gestor. gestor. So, yung gestor is para rin siyang lawyer ba sila? Accountant. Para silang accountant, financial advisor na sila yung mag-aasikaso ng mga ano. So yung gestor namin, ano sila, Intramites ba yung pangalan. So ilalagay na lang namin dito kung sino yung nakuha namin. Reply naman agad. Kayo na lang yung mag-message sa kanila. Kagaya ng sinabi namin, if you have questions naman, you can reach out to us. So yun, I think yun lang naman for now yung masishare namin na kakailanganin yung i-prepare. Tsaka magdala kayo ng maraming pancit canton. Punta nyo dito. Yung pala guys, sa Madrid kasi merong Filipino store. Ang dami, di ba? So, pero walang lasa, matabang. Oo. Jollibee matabang, yung pancit canton matabang. So as long as healthy naman kayo, hindi naman kayo takot magka CKD. Ayan, magdala kayong pancit canton kasi yan. Yes, guys. You will feel the presence of home. Of home. Yun lang guys, gusto lang namin itong i-share sa inyo para magkaroon kayo ng idea at some point. Kasi kami, as in, ang dami talaga naming parang epic fail. Ang dami naming mga slip-ups. Yes. Dami naming na dapat ganito pala yung ginawa namin, dapat ganyan pala. Kasi hindi talaga siya planado. So, Pero sana may nakatulong kami. Yes, pero may mga ganun kasi talaga. Pero at least na-share namin sa inyo guys, no? Pero kami talaga, madami kaming na sayang na oras before. Pero madami rin na doon. Pero yon, gusto namin itong i-share para kayo is makatipid kayo ng time, makasave kayo ng time kung And money. magpaplano kayo. And talaga. Money, time, effort, stress. Yes, guys. Hindi kayo maging homeless katulad namin. Homeless, pero may ganun. Pero mababait naman kasi madami kami nakilala dito na tumulong naman. Yeah. Kaya iba talaga yung may community, guys. Alright. So, yun lang. Uwi Shout na out kami. kay Hugh Grant. Shout out kay Hugh Grant at kay Father. Kay Nori. Happy birthday, Nori. Bye! Guys, outfit check! And bago tayo basketball, mag-jumping rope. Kasi malamig ngayon eh. Kailangan mo talaga mag-warm up. Lamig ngayon, it's 9 degrees. 14 degrees pero para siyang, it feels like 10 degrees dahil sa hangin. Ganun kasi yun eh. Di about yun sa temperature, yung consider din yung wind. Ganun. Hey, kaya mo yun. Kaya mo yun. Oh. Oh! Double! Hello guys. 4 minutes. Pwede na. Oh. May tawag dito guys, ang sakit to pag tumama sa mukha nyo. Naninigas mo kamay ko. Ako na. Basketball na lang. 1-on-1. Tignan natin kung gano'n siya matalo. Shooting ko. 1 to 5 lang. Siyempre, akin yan. Good. Wala pa nga, foul na agad. Ah! 1-0. Akin bola. Good. Oh! Iwan! Iwan! Ah! Iwan! Ah! Lagi sa'yo. Good. Uy!
Hi! Block by James! Bang! Last ball. Ha! Wala pa rin, mahina. Guys, oh! Game! Mahina, mahina, mahina. Uy! Madaya naman yun. OA ka naman. Nasa net na yun eh. Iba na yun. 3-2. Visit. Hit 4. 6. Ten, 7. Outside! Anong bo? Hi! Outside ka na! Good play, good play. Loser. Ano good play? Good play. Good game. Good play. Good game, good game. Loser. Kasi last time, panalo ako, so pinagbigyan ko lang siya. Hanggang dito na lang, guys. Bye!